Hey guys, welcome. Kumusta? So, ngayon, Sabado, November 4, 2023. Mag-unboxing tayo. So, kung napanood nyo yung previous video ko, no, nung nahuli ako ng police, may dala ako 5 baril. Sabi ko nga, kasi yung kotse ko, meron dong truck gun. May iniiwan talaga akong baril doon. Nasa safe naman siya. Nasa steel gun safe. No? Unless may bolt cutter yung magnanakaw, yun, makukuha niya yun. Pero, yun nga, merong truck gun, tapos meron akong carry gun na Taurus GX4, tapos yung pinikap kong barel. So, yun ang i-unbox natin. Isa sa 3 pinikap kong barel. Bago yan, dumaan ako sa Walmart. Sale na yung mga Halloween items nila. Kita ko to. Okay, mat. Isa. Nakakaiba. Okay, so ito yung isa sa mga pinick up kong barel. Taurus. Yan, yung Taurus recently, no? Magaganda yung mga products sila and syempre kita nyo yung mga reviews, no? Baka sabihin na iba, late na ako sa party kasi hindi naman bago tong barel na to sa market. Ang explanation ko dyan is, as much as possible talaga, hindi ako bumibili ng bago sa market. Bakit? Kasi ginagamit ko yung sarili kong pera, so ayokong magkamali, no? Ibig sabihin, ayokong bumili ng lemon na barel. Ibig sabihin, yung mga may mga ano pa, pag bago sa market kasi, may malaki yung chance na lumabas yung mga defects yan or yung mga pangit. Pero ito proven na. Taurus TX22. Yan. Minessage ko agad si Charles, sabi ko, pre, ito, nakabila ako ng Taurus TX22. Kasi last time, naalala ko, tinanong niya ako kung may review ako nito kasi interesado daw siya sa Taurus TX22. Okay, so yan na siya. Pagka binili mo, ganito siya. No? May kasama siyang speed loader. Yan, Taurus branded. Okay naman siya. Mga ganito, reusable naman yung mga ganito. Kaya gusto kong sinasama nila yan. May kasama siyang spare mag. So, dalawa ang magazine niya. Isa dyan, tsaka ito. Tignan natin yung iba pang laman. Gun lock. Ito, importante ito. Hanapin nyo. Pag bumili kayo, may hanapin nyo. Kasi may kasama siyang threaded barrel adapter. So, makita natin. Gun lock. Yung warranty. Usually, hindi ako nag-ano ng warranty. Pero siguro, i-claim ko nga ito. Activate yung warranty. And ito, importante yung manual. Importante yung manual, guys. Gusto mo ng holster. Importante yung manual. Bakit? Kasi kagabi, tinake down ko siya. Sabi ko, paano ba ito i-take down? Kasi kakaiba siya eh. At least, andito sa manual, makita nyo. Tsaka illustrated siya. Maganda yung pictures. Masusundan nyo siya. So, hindi mo na kailangan mag-search online paano i-take down to. Sasabihin na iba dyan, pare-pares na naman. Hindi, iba i-take down to. Hindi pare-pareha sa mga barel. Guys, kung isang barel. Yan, ito threaded barrel. Lalagay mo yan dito para may usli siya ng konti. Tapos pwede ka na mag-attach ng muzzle brake or suppressor. Okay, so bagong-bago. Mainit-init pa. Yung chamber flag nila, nagtipid, no? Hindi talaga flag. Ano lang siya? Zip tie na orange, no? Okay din. If it does the job. Lalong-lalo na kasi pag 22, maliit lang yan eh. Maliit lang yung butas ng barrel. Kaya pwede na to. It's actually genius para maisip nila gumamit ng orange na zip tie. Anyway, so ito yung barrel. Ba't ko binili to? Kasi nga hanggang ngayon, mahal pa rin yung 9mm. Mahal pa rin mag-shoot. Sabi ko, sige, mag-shoot nga ako puro 22 LR. So, gusto ko full size ang niya. So, ito ang pinagpipilian ko kasi yung Kel-Tec P17 versus Taurus TX22. Sabi ko, gusto ko full size eh. So, ito, full size siya. Kaya, ito napili ko. Yung Kel-Tec kasi mas maliit yata. Ganyan.
So, full size. Bakit? Siyempre, gusto mo pa rin yung feel ng full size na barel pero maliit lang yung bala mo. Ang kaso, nung nahawakan ko to, ang una ko napansin, ang gaan niya. Ang gaan niya. Sabihin, mas magaan siya sa mga 9mm ko na full size or mid size, kahit yung mga Glock 19 or PSA Dagger. Mas mabigat yun compared dito. Mas magaan to, no? Yun lang ang ayaw ko dito. Masyado siyang magaan. Pero, yung mga napapanood ko naman sa mga reviews, gustong-gusto nila kasi magaan daw. So, ano yan eh. It's up to you. Depende na lang sa panlasa nyo. Kung gusto nyo magaan or medyo may weight. Gusto ko kasi may konting bigat yung barel para no, maramdaman ko na totoong barel yung pinuputok ko. Although totoong barel to ha, hindi to laruan. Bakit ko nasabing totoong barel? Kasi may mga airsoft na kasing bigat niya lang eh. Ito, parang laruan lang to. Airsoft to eh. Parang kasing bigat niya lang to eh. Ayan o, Smith & Wesson na airsoft. Tapos ito nga airsoft na ano no, ano ang model nito? Ayan ang model niyan, airsoft to no. Mas mabigat pa dito. Okay? So, yun. Yun lang na inapansin ko yung weight. Pero may solusyon diyan, may solusyon diyan. Kasi hindi pwedeng magpakita sa YouTube. No, so yung if YouTube is watching, this is just a show and tell video. Nothing is for sale in this post. And I'm not promoting a brand kasi I have different brands of firearms. It just so happened that I need a trainer. Yun, trainer. Excuse natin. So, napansin ko dito, meron siyang grooves. Meron siyang grooves sa loob na empty space. Yan. Wala yung purpose. Walang purpose yung space na yan. So sabi ko, parang yung sa mga airsoft, mga airguns, diyan naglalagay ng metal or lead weights, pampabigat ng barrel nila. So I don't know kung sa future gagawin ko yun. Kahit konting metal lang, para may konting bigat. Pero ang una kong mod na gagawin dito is, papalitan ko ng stainless steel guide rod to para may konting bigat talaga. Kasi ang guide rod nito polymer, parang yung sa Glock. Yan. Polymer din yan. Anyway. Yan siya. Bakit ako bumili nito? Isa pa. Bakit ako bumili ngayon? Kasi nag-promo yung Taurus, no? Nag-promo yung Taurus. Ayan. Dito sa TX22, pag bumili ka hanggang October 31, may libre kang tatlong magazines, saka isang bag na Taurus branded, nakalagay Taurus. Okay, sige, avail ko na. Sayang kasi kung bibili rin ako ng individual nito, 'di ba? Ganun, malaking bagay din 'yon. So tatlong magazines ang ililibre, tapos may bag pa. Kaya sabi ko, now is the time to buy. Kaya na-encourage din ako bumili ng Taurus TX22 kasi yun nga, may promotion sila. So binili ko to nung October 24. Tapos na-deliver a few days ago. Pero pwede ko pa, na-file ko na nung nakuha ko kahapon. The other day. Yeah, the other day. Online. Kasi hanggang October 31 naman. Basta must purchase before October 31. So yun, nakabili ako. So pasok ako dun sa promotion sila. Imagine nyo, may tatlo kong. So magiging 5 yung mags. So available pala to in different colors pa. Available in different colors. Ang pinili ko to, sabi ko ayoko ng all black. Mas mura yung all black eh. Para may iba naman, nakakasawa. But then I realized, no? Yun nga, yung mga airsoft ko, puro FDE. Yan, FDE. FDE yung mga airsoft. FDE. Tapos, itong GSG. Kasi may magtatanong, bakit ka bumili yan? Kung gusto mo ng trainer, meron ka na palang GSG. Ito, GSG, FDE din pala yung GSG ko. Yan, FDE. Actually, itong GSG na to, wala akong problema dito eh. GSG Firefly, never ako nagka-problema. Never ako nagka-problema dito. Tapos,
yung weight niya, mas mabigat siya ng konti dito. No? Mas mabigat yung GSG. Pati yung slide ng GSG, mas mabigat. Kasi ang slide yata nito, aluminum. Aluminum. Ito, I don't know kung aluminum or pot metal. No? Tapos may external hammer pa siya. Mas madaming metal parts to eh. Ito, plastic ata to. Pero ito, metal din naman to. So, mas maliliit yung parts niya. Yan. Etong GSG, bumili pa ako ng separate na adapter para sa sa threaded barrel. Itong TX22 kasama na. Saan ba yan? Yan, kasama na. Yan. Okay, so dun sa magtatanong, ba't ka pa bumili niya eh? Meron ka na palang GSG. Wala, nagsawa na kasi ako, nakasawa na rin kasi. At saka, marami kasing bumibili nito and maraming magandang reviews. Sabi ko, okay, baka maganda talaga yan. So, might as well testingin ko. And, tinaon ko na lang na, yun nga, may promotion, saka mura na siya, kahit papano. No? Hindi ako pwede magsabi ng price dito sa YouTube. Ayaw ni YouTube nagsasabi ng price. So, check nyo na lang yung yung dealer ng Taurus sa Pilipinas. Okay, so ito yung GSG ko. Binihisan ko pala, nakalimutan ko na. Wala lang, bakit ko nilagyan ng ganyan? Wala lang, gusto ko lang Kasi nga, ilang taon na rin sa akin to. Hindi naman to nasisira. Para for a change, gawin ko race gun. Range gun. Ayan. Anyway. So, yun siya. Tabi ko muna to para focus tayo sa yung mas maganda. Yung size pala, size comparison. Halos magkasinlaki lang pala sila. Magkasinlaki lang. Pati yung taas dito, tsaka dito. Halos magkasinlaki lang sila ng GSG. Ito, wala siyang finger grooves. Ito, may isa. No? Kaya maganda yung feature ng Taurus. Pati yung stippling niya, pino. Meron kang grip sa kanya, hindi siya madulas, pero meron siyang meron siyang stippling, paikot all around. Tapos meron siyang cut dito. Para sa yung cut na yan. Pagka yan ang hanapin sa mga pistols. Mga modern pistols may cut na. Para pag na-stuck daw yung yung magazine nyo, mababatak mo. Pero never pa ako na-experience ng ganun. Never pa ako naka-experience ng ganun na mai-stuck yung magazine. Tapos ito yung takedown niya. Sabi ko kakaiba, 'di ba? Yan ang takedown niya. And may style paano kailan mo gagamitin. Slide lock, slide release, safety. Ito, dalawang version pa pala to. Yung merong Taurus na walang external safety. Tignan nyo, yung barrel yan, meron yung ito ilulus mo yan para ikutin mo yan para maikabit mo yung threaded barrel na adapter. Safety, yan. Masyadong manipis yung safety para daw hindi mag-snag. Galing nga ng Taurus eh. Pati yung design ng safety niya madulas. Yung line. Hindi sagabal. No? Andyan yung safety kung gusto mo. Pag ayaw mo, wag mong gamitin. It doesn't matter. Hindi siya makakaabala sa fingers mo. Either left or right-handed ka. Tapos may dalawa siyang slot for accessory rail. Yung iba, isa lang. Sa kanya, dalawa. At least, standard yata yung rail nito. Yung iba, proprietary eh. May groove siya dito, no? Pero usually finger rest yan. Diyan mo i-rest yung daliri mo pagka right-handed shooter ka. Hindi ako left. Tapos, what else? Mag-release niya, tago din. So, hindi mo siya aksidenteng mapipisil. Tinago siya nitong groove na to. Oh, galing design. Tapos, ang gustong-gusto ko sa mga trigger guard, yung squared. So, ito, yan. Ayoko na ng rounded. Parang lumang design na yung rounded na trigger guard eh. Maganda to. Okay. Yun lang. Hindi nilagyan ng stippling dito. Pero okay lang din.
Tapos, may cut siya dito, no? Pataas, para mas mataas daw yung grip mo. May tawag dito eh. Kalimutan ko na yung tawag dito. Para mas makapit ka sa barrel. Kaya yung angle yan, tinaas nila. Imbis na kita nyo, imbis na pantay dito, inangat nila yung cut dito. Mas maganda kapit mo sa barrel kasi pag may ganyang cut. Either left or right-handed ka. Okay, so what else? Sa taas, flat lang naman siya. 3 dot sights. Hindi ko alam ba't may butas dyan. Ba't may butas dyan? Wala naman siyang wala naman siyang loaded chamber indicator, pero may butas. I don't know. Ayan, nakalagay TX, Taurus, and so forth. Ito, wala siyang wala siyang, kakaiba to wala siyang trigger safety. Walang trigger safety. Straight na trigger lang talaga to. Usually, mga modern firearms ngayon may trigger safety na. Anyway, it's okay din. Kasi may external safety na eh. Hindi na kailangan. Redundant na. Plus, yung iba nagki-carry ng 22 and nakita ko sa mga forums dito na kini-carry nila tong TX22. Sa kanila talaga yan. It's your choice. No? It's your choice. Kasi daw magaan lang siya, tapos mataas yung capacity nung magazine, 16 rounds. So imagine mo 16 rounds na 22 LR high velocity. Pwede naman. Kaso lang para sa akin marami namang options diyan na iba. Maraming barrel diyan. 380 9mm. Pero kanya-kanya talagang preference. Kung gusto mo mag-carry ng 22, I can imagine na ito, pwede to. Kasi yung reliability niya, yung capacity niya, yung features niya, example yan yung yung external safety. Okay? Tapos full size naman siya. Ibig sabihin, andun yung accuracy kasi yung length, andun yung longer barrel. Tanggalin ko na nga ito, nakakailang. Sinubukan ko lang. Ayan. Yun, no. And what else? And ang daming mabibili accessories nito, except especially yung holster nga. So pwede mo siya i-carry kung gugustuhin mo. Doon sa magdedebate about stopping power, well, ang pag-carry kasi talaga by choice. Yung iba nga hindi nagki-carry, tapos pipintasan mo yung mga naka 22, di ba? Yung iba nga hindi nagki-carry. Anyway, so yan, pero ito, gagawin ko lang to range gun, trainer, sa mga bata, sa mga first time shooters, or pwede kong paggamit sa anak ko, mga ganun. Yung dati kasi, bumili ako ng Ruger SR22, di ba, na kulay pink, para sa misis ko. Ayaw gamitin ng mga anak ko, mga lalaki anak ko eh. Ayaw na gamitin. Okay, sige. Sige, ito siguro, magugustuhan. Lalo na si AJ, ayaw gamitin yung Ngayon, na-mention ko last time, si AJ, first time pumutok ng barrel, 7 years old. Ngayon, na siya, 11. 4 years na pala. So, pwede na siya talaga sa, sa pistols. Anyway, yan. So, kung nagpaplano kayong bumili ng, Taurus TX22, I think it's a good gun. Although, hindi ko pa siya natetesting. Marami na nag-test nito eh. Ngayon, first time ko mahawakan and makita and own. Features, yung feel niya sa kamay, maganda. Okay? So, yan po. Plus yung capacity ng ng magazine. May assist pa yung magazine niya, yan. Yung tab dito sa gilid, hahawakan mo pa maglo-load. Tapos may kasama rin na speed loader. So, that's it guys. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, please click like and subscribe, and thanks for watching. Bye!